May problema ba, Kalista? Nilingon ni Kalista si Vincent, nakayakap to mula sa kanyang likuran habang nakapatong ang baba sa kanyang balikat. Nasa koridor sila sa second floor na medyo kalayuan sa labas ng ward ni Jerome at nagmamasid sa bawat ambulansyang dumarating. Kakatapos lang nilang dalawang kumain. Si Kalista lang talaga ang kumain dahil nagugutom na naman siya at naisipan nilang tumambay na muna. Lahat ba ng mga lalaking nangangabit ay talagang makakapal ang muka? Pero sila pa ang may ganang umarte na biktima. Bakit mo naman nasabi yan? Dahil ba sa ama mo? Tumango si Kalista. Bago sila lumabas sa ward ni Jerome kanina ay nakita niyang ama kanina na hindi kinikubong asawa nito. Napag-isip-isip niya na baka karma nga ito dahil kahit na may asawang ito ay naghahanap pa rin ng iba. Hindi niya ito kayang tignan ng matagal dahil naiisip niyang kalagayan nilang mag-ina noong pinagtabuyan sila ng mga ito dahil lang sa maling akusasyon. Kayong mga kalalakihan, hindi ba talaga kayo marunong makontento sa kung anong putahe ang naghihintay sa inyo sa bahay at talagang maghahanap pa kayo ng iba? Mahinang napatawa si Vincent. Don't include me in that way, my wife. Kahit kailan hindi ko inisip na tumikim ng ibang putahe. Kinagat nito ng bahagi ang kanyang leeg na umani ng impit na ungol mula kay Kalista. Huwag ka nang mag-alala dahil kahit na paulit-ulit na putahe pang kakainin ko, hindi ako mananawa. Nanindigang balahibo ni Kalista sa leeg ng hinipan yun ni Vincent. Walang masyadong tao sa kinaroroonan nila dahil malalim ng gabi at ang mga rumorondang nurses naman ay matagal pa ang shifting. Hinayaan ni Kalista ang asawa sa ginawa nito pero nang tangkain nitong ipasok ang palad sa loob ng suot ng bestida ay kaaganyang tinapik ang palad nito. Stop right there, you pervert. Nasa labas tayo, pigilan mo utog mo. Nakangisi niyang tugon at bahagyang naningkit ang mata nang may makitang pamilyar na figura at may itinapon sa basurahan sa labas. Ngumisi siya saka tumayo ng tuwid at hinarap si Vincent. Saka mabilis na sinakop ang labi nito. What's utog? Naguguluhang tanong nito. Matapos ang halikan nila, bigla namang may dumaan na dalawang nurse at nang marinig ang tanong ni Vincent ay nagulat ang mga to na tumingin kay Vincent. Hindi to sinagot ni Kalista at humagalpak ng tawa na iniwan nito matapos kumawala siya pagkakayakap nito. Nagpaalam siyang lalabas saglit at hindi siya nito hinayaan na mag-isa kaya sinamahan siya nito. Kalista went down to that same dustbin the familiar figure used and picked up the paper she threw. Mabuti na lang at malinis ang basurahan at wala pang ibang nagtapon kaya kagad niyang nakitang ang hinahanap. And fortunately, that woman also didn't crumple the paper and the contents were still clearly readable. Bakit hindi maipintang itsura mo? Nakuha mo na bang resulta ng test mo? Anong sabi ng doktor? Masama pa rin ang loob ni Frederick dito dahil siya ginawa nitong pangbabribe sa doktor at sa ginawang panghama kay Kalista. Ito ang tanong na naabutan ni Kalista at Vincent pagkabalik nila sa private ward ni Jerome. Nakatungo si Celeste habang may hawak na papel at kaharap nito si Frederick. Hindi pa rin nagigising si Jerome at ang mag-asawa naman ay tahimik lang na nagmamasid sa isang tabi. Kuya, ayos lang ako. Wala namang masama sa katawan ko eh. Naglakad si Kalista papasok at tumabi kay Celeste. Samantalang si Vincent ay mupo sa sofa at hinintay siya. Mukhang takot ito na mapalapit kay Celeste at baka pagseselosa na naman niya. Celeste, mabuti naman kung ganun. Aniya, may malawak ng ngiti na nakapaskil sa kanyang labi, dahilan para hindi siya pandilata ng mata ni Celeste. Yes, Kalista. Ang sabi ko naman sa'yo, walang mangyayari sa katawan ko. Tumango-tango si Kalista. That's great. Nag-aalala lang ako dahil nakainom ka rin ng juice at maapektuhan ang kakayahan mo na manganak sa susunod. Nanigas ang mukha ni Celeste dahil sa sinabi niya at kahit na ang lahat ng nakikinig doon ay nangunot ang noo sa narinig. Kalista, iniinsulto mo ba ako? Matagal mo nang alam na wala na akong kakayahan na magbuntis. Agad na depensa nito. O talaga ba, Celeste? Iniwan niya ito tumupo sa tabi ni Vincent. I am sorry kung ganun. Nakalimutan ko na dahil sa pagliligtas mo sa asawa ko ay hindi ka na nga pala magkakaanak. Huwag ka sanang magalit sa sinabi ko, ha? Nangingiting sabi niya na tila hindi naman nakikitaan ng sorry. Kailangan mo ba talagang sundutin ang kahinaan ko, ha, Kalista? Hindi pa ba sapat na hinahayaan ko na si Vincent sa'yo? Nagkibit ng balikas si Kalista. He is not yours in the first place. Kaya hindi ko siya inagaw sa'yo. And paano naman kung isang araw ay malalaman mo na kaya mo naman palang mabuntis? Bakit hindi ka maghanap ng boyfriend mo at magpabuntis ka kung talagang gusto mong magkaanak?
Bakit kinailangan mo pa ang asawa ko para mag-adapt ng bata at gamitin siyang collateral para sa pambablackmail mo? Kalista, biglang sigaw ni Frederick, mabigat ang tono ng boses ito. Nagigilty siya sa ginawa niya sa nawawala niyang kapatid pero alam niya rin na bilang isang babae ay masyadong masela ng topic ng pagiging baog para sa babaeng hindi kaya magdala ng bata. Nang makita na kinampihan siya ng kapatid niya, lumapit si Celeste dito sa kayumakap sa braso nito. Kalista, tama na. Dagdag pa ni Frederick. Hindi nagbagong nonchalant na ekspresyon ni Kalista sa kamahinang napatawa. Mr. Harrington, nakaramdam ka ulit ng awa sa pinakamamahal mong kapatid. Frederick, hindi ito makaapuhap ng sasabihin dahil naiipit siya sa dalawa niyang kapatid. Kalista, biglang sabad ni Kristal, nakalapit na to sa tabi ng anak nito at inaalo sa kamalambing na hinahaplos ang buhok. Alam kong galit ka sa amin ni Celeste dahil sa ginawa namin pero kailangan mo ba talaga na sabihin ng masasakit na salitang yan sa anak ko? Sino si Kalista para magpatinag sa mga ito? Kinuha niya sa bulsang papel na pinulot sa basurahan at ipinakita yun sa lahat, lalo na kay Frederick. Hindi ako katulad ng ibang tao dyan na basta-basta na lang magsasalita nang wala namang katibayan. Katulad na lang nitong hawak ko. Nakita ko to kanina sa basurahan at itinapon. Kasama ito ng resulta na hawak ni Celeste at sinasabi dito na hindi naapektuhan ng saffron ng katawan niya. We all know about that, Kalista. Crystal Chime. Kung ano man yung hawak mong papel ay hindi na mahalaga sa amin. Nakataas ang kilay na dagdag pa nito. O talaga? Kasi sa pagkakaalam ko ay resulta ito na nagsasabi ng maayos naman ang bahay bata mo at hindi naapektuhan ng saffron kaya naman kayang-kaya mo magbuntis. Ang inis na naramdaman ni Frederick para kay Kalista dahil sa pang-insulto nito ay nalipat muli kay Celeste. Nalilisik ang mga mata niya sa galit at mahigpit na kinuyom ang kamao na hinarap ang kapatid. Is that true, Celeste? Kuya, naniniwala ka ba sa babaeng yan? Paano ka nakakasiguro na resulta ko nga yung hawak niya? Hindi ba't binigay ko na sa'yo ang resulta ng test ko? Kahit nasubukan ni Celeste na magpaliwanag ay hindi siya pinakinggan ni Frederick. Ilang beses na siyang na-disappoint sa ginawa nito. Bawat salitang binibitawan ng bibig nito'y pinagdududahan na niya. Kaya pala ibang ekspresyon ng mukha nito kanina habang inaabot sa kanyang resulta dahil tinanggal pala nito ang huling page ng resulta nito. Ang nakita niya sa papel ay normal ang resulta ng lahat ng test ni Celeste. Ibig sabihin nun ay normal din ang matres nito at hindi naapektuhan ng saffron. Malinaw pang nakalagay doon na healthy ang matres nito at kayang mag-conceive ng bata. Ibig sabihin ay niloko siya nito pati na rin si Vinson sa loob ng ilang taon para lang makuhang loob ng huli. How despicable could Celeste be? Dahil lang sa isang lalaki naging maluloko at sinungaling to. How could you? Mahinahon pang tanong niya tinignan ng kapatid na puno ng pangunawa. Nagbabaka sakaling mali ang kanyang nakikita. Pero ang sumunod na sagot ni Celeste ay lalong bumasag sa pag-asa ni Frederick. Kuya, hindi. Hindi totoo yan. You still dare to lie? Tinatanggi mo pa? Ngayon ay may inis na sa boses ni Frederick. Pero kuya, malay ko ba kung saan naman kinuha ng babaeng yan ang sinasabi niyang report? Bakit may pangalan ko ba na nakalagay yan sa papel? Natigilan si Frederick at tinignan ng papel bago lumipat ang tingin kay Kalista na kaagad namang sumagot. Whether it has your name or not, it still says, it is your report. Me and Vincent saw you throwing this paper away. Kalista said casually. Alam niyang kapag bambanggitin niyang pangalan ng asawa ay matatakot si Celeste. Well, talagang matatakot nito dahil ibubunyag na niyang kasinungalingan nito. Vincent, naluluhang tumingin si Celeste kay Vincent. So ginagamit mo lang ako all these years? Ginagamit mong dahilan na hindi ka magkakaanak dahil siya pagliligtas mo sa akin para paikutin ako sa kamay mo? Malamig ang boss na sabi ni Vincent. Hindi maipinta ang mukha nito habang nakatingin kay Celeste na halatang halata ang galit. Hindi totoo yan. Biglang kontra nito. Tuluyan na tumulong luha nito at umiyak sa harapan ng lahat. Hindi ko naman alam na gumaling na pala ang matres ko. Dahil ngayon lang ako nagpa-check up. Kaya itinapon ko yan ay dahil baka kapag nalaman ng lahat na maayos ng matres ko, ay sasabihin yung maloloko ako. At hindi nga ako nagkamali dahil yun ang iniisip niya sa akin kahit hindi naman totoo. Kung dati epektibo ang luha nito, lalo na kay Frederick ngayon ay bato na ang puso ng lalaki. Kahit si Vincent na nalaman ng totoo, hindi na rin nakitaan ng awa para kay Celeste. Kalista sleeps, Clerk. Napakagaling mo magsinungaling, Celeste. Kayang-kaya mo magsabi ng kasinungalingan ng walang takot. Dahil hindi ako nagsisinungaling. Celeste Chime, tumangutango si Kalista. Hindi nagsisinungaling. Sabihin mo sa amin kung ganon, gumaling ang matres mo? O dahil sa umpisa pa lang ay maayos naman talaga?
na hindi naman naapektuhan ng matres mo dahil hindi naman ikaw ang taong nagligtas kay Vincent noon. Loud gasp echoed inside the room maliban kay Crystal na alam niyang totoo. Kahit nasa Jerome na kanina pa nakikinig ay hindi makapaniwala. Matagal na siyang gising pero maririnig niyang usapan ng taong nagbabantay sa kanya. Hindi niya pinapaalam sa mga ito na nagkamalay na siya. Watch more when he heard things his sister did. His heart fell. So hindi itong ideal sister na tinatingala niya. Ginawa pa naman niyang lahat para protektahan ang lalaking gusto nito. Pero nang malaman ng kasinungalingan nito, anong pinagsasabi mo, Kalista? Ako ang nagligtas kay Vincent. Then tell me, anong impression mo kay Vincent nung una mo siyang nakita? Paano mo siya niligtas at saan siya nasugatan? Gaano siya katagal na nawala sa piling ng pamilya niya dahil nagdideliryo siya sa itaas ng lagnat? Tumahimik ang buong paligid at naghihintay ng sasabihin ni Celeste. Matagal na nangyari yun kaya hindi ko na masyadong maalala. Ang natatandaan ko lang ay ano? Hindi mo maidiretso dahil hindi mo naman siya nakita nung iniligtas mo siya. Hindi ba? You didn't save him. It was someone who did. Kaya hindi mo alam kung gaano kataas ang lagnat niya nang may makakita sa kanya sa nagtataasang damuhan. Kung gaano siya katagal na nawala sa pamilya niya dahil nagdedeliryo siya ng halos 1 linggo 3 kabataan na nagpapalit-palit na magbantay sa kanya sa loob ng kubo na tinitirhan nila. Napaawang ang labi ni Celeste. Hindi ito makapaniwala sa sinasabi ni Calista. Paano nito nalaman at bakit ang salita nito ay parang alam na alam nito ang nangyari? Got your tongue, Celeste? Wala kang masabi dahil alam kong hindi ikaw nagligtas kay Vincent. Nang binanggit niyang pangalan ng asawa ni Lingon nito ni Calista, do you still remember anything that happened that you were injured? Sandaling hindi nakasagot si Vincent. Bumalik sa isip niyang nangyari at dahil sa sinabi ni Calista, ay unti-unting may bumabalik na alaala sa isip niya. How did you know all of this? Tanong nito. Because we were the ones that saved you that day. Kung hindi mo maalalang lola ni Via ang tumulong sa'yo para malunasan ang sugat mo dahil sa kagat ng ahas. Kaya ka nagdedeliryo sa lagnat dahil may bali ang katawan mo at hindi naman marunong si lolang manghilot. Ang ginawa lang namin ay binigyan ka ng lunas dahil sa lagnat mo. Ha? Kaya mo pinabulaanan ng pagliligtas ko kay Vincent ay dahil gusto mong akuin na ikaw ang nagligtas sa kanya. Mapait ang pangungutyang boses na tanong ni Celeste. Ako ang nagligtas kay Vincent. Tama na, Celeste. Ang dami mo ng kasinungalingan. Dadagdagan mo pa ba? Matalimang matang tinignan ni Vincent si Celeste. Hindi niya akalaing ilang taon na siyang nagpaloko dito. Hindi lang itong manggagamit kung hindi kinuha pa nitong karapatan ng taong nagligtas sa kanya. Calista is not lying. Dahil lahat ng sinabi niya ay nagtutugma sa mga alaala ko. How could you fool me like this, Celeste? I pity you when you say you cannot bore a child because you saved me. But now, I only feel disgusted by the words that flow out of your mouth. Kaya pala iba-ibang boss na naririnig noon ni Vincent. Pero dahil sa taas ng lagnat niya, hindi niya maimulat ang mga mata. He was already 19 at that time, pero kakauwi pa lang niya galing sa Amerika noon at hindi pa siya gaanong pamilyar sa buhay nila sa hacienda. Kaya naman naligaw siya at nakagat ng ahas. You are really a disappointment, Celeste. Frederick interjects. Walang pagmamahal sa mga mata nito habang nakatingin kay Celeste, kung hindi purong galit. Kuya, kahit na puno ng luhang mukha ni Celeste, hindi ito kinaawaan ni Frederick. Bagkus ang kanyang mga mata ay lumipat kay Calista at malamlam itong tinitigan. I remember now, you were that kid who worked for us in the hacienda. Biglang pumiyok ang boss niya kaya huminto siya sa pagsasalita. Calista, his sister, suffer hardships. When she was young, ngayon alam na niya na kung gaano kahirap ang naging kabataan nito. And the worst things is, sinayaan niya itong magtrabaho sa sarili nilang lupain. Kung alam niya lang na si Calista ang kapatid niyang hinahanap noon pa man, ay hindi sana niya ito hinayaang magdusa. She was right in his grasp, but he didn't get hold of her. Ako nga, napait na sagot ni Calista. Ngayon ay sumagi sa isip niya na nagpakahirap siyang magtrabaho sa sarili nilang hacienda. Nung bata pa sila ni Navia at Thor ay naninilbihan sila sa mansyon ng mga Marcos sa probinsyang kinalakan niya. 15 anyos siya noon kaya naman tandang-tanda pa niyang nangyari kay Vincent. Pero dahil medyo nag-iba ng mukha nito, lalo kasi itong gumwapo nang maging matured, kaya hindi niya na ito masyadong namumukhaan. You work for us? Gulat na tanong ni Celeste. Hindi ito masisisi ni Calista dahil si Frederick lang ang lagi niyang nakikita sa pinagtatrabahuhan nila sa masayang pakikipaghalubilo sa trabahadora. Halos 3 taon lang na nagtrabaho si Calista noon sa hacienda dahil nakilala niya na si Uncle John at nagsimula na nga siyang mag-training.
Parati din siyang absent sa eskwela noon. Late siyang gumraduate ng high school at senior high dahil sa training at paggawa ng mission na inaatang ni Uncle John. Bago nga siya tumungtong sa kolehiyo, ay numpisahan na rin niya ang sis group na ngayon ay unti-unti nang lumalago. Kahit na marami siyang absent sa school noon, hindi naman naapektuhan ang grado niya. Kaya nagustuhan pa rin siya ng mga guro. Just stop talking now, Celeste. Matalim ang matang asik dito ni Frederick. Sa mga sandaling yun ay wala siyang ibang nararamdaman sa kapatid ko hindi galit, pagkadismaya at pagsisisi. Kasalanan niya kung bakit ganito lumaki ang kapatid niya. Masyado niya itong inispoil. Lahat ng kasinungalingan ni Celeste ay unti-unti na nabubunyag at hindi niya yun matatanggap. Pumalahaw siya ng iyak habang matalim na nakatingin kay Calista. Maya may bigla siyang tumayo tinakbo ang pagitan nila ni Calista. Gusto niya itong pagsasabunutan, sakalin at pagsampal-sampalin dahil sa pagiging kontrabida nito sa buhay niya, pero hindi pa siya nakakalapit kay Calista ay kagad na siyang naawat ni Vinson. Si Frederick ay mabilis ding lumapit at tinarangan siya. "What do you think you're doing?" Malakas na sumigaw si Vinson at kahit nasa harapan sila ng magulang ni Celeste hindi siya natinag. Pagdating sa asawa, hindi niya hayaan ng ibang tao na saktan ito. Malakas nang ipiniksi ang braso ng babae at nilayo si Calista dito. "Vinson, naniniwala ka ba sa mga pinagsasabi ng probinsyana na yan? Isa siyang sinungaling na gusto lang umangat sa buhay. Kaya kung ano-anong kwentong ginagawa." Hinaklit ni Frederick sa Celeste bago pa ito makapagbitaw ng kung ano ng salita kay Calista. "Tama na, Celeste. Sawang-sawa na ako makinig sa kasinungalingan mo. Hindi ka pa rin ba titigil kahit na alam na ng lahat ang kasinungalingan mo? Kahit anong gawin sa'yo, hindi ka natututong magsisi. From now on, you have nothing to do with me, Celeste. Pinagsisisihan ko mga araw na ginamit mo ko para sa pansarili mong intensyon. Kung sa susunod ay may kailangan kang tanungin sa akin, ay ang asawa ko nang makakaharap mo." Seryoso ang galit ng boses ni Vinson. Hinawakan niya si Calista sa braso at inakay ito palabas ng private ward. Humikap si Calista. Antok na siya at gusto niya na nang umuwi kaya hinayaan niyang asawang akayin siya palabas, pero bago yun ay sinulyapan niya ang kanyang ama na tila wala pa ring pakialam sa nangyayari. "Tch, really a scumbag," bulong niya bago sinulyapan si Jerome. Gising na ito at tahimik lang nakikinig sa kanila na puno ng pagkadismayang mukha habang nakatingin kay Celeste. Hinayaan niya ito tumakbang palabas. "Vinson, tama na Celeste, hindi ka pa rin ba titigil? Magkaroon ka naman ng dignidad sa sarili mo." Malakas na sigaw ni Frederick ang tangkain ni Celeste sa sundan pa si Vinson. "Kuya," umiyak na lumingon sa kanyang kapatid pero iritasyon lang ang naramdaman niya na makita umiiyak nitong mukha. Nilapitan na Celeste si Frederick at akmang yayakapin ito pero hindi lang ito umiwas at ipiniksipan itong kamay niya. "Kuya, pakinggan mo naman ako. Paniwalaan mo naman ako. Isa lang ito sa mga pakana ng malanding babaeng yun." Kanina pa nagkokontrol ng galit si Frederick para sa kapatid at baka masaktan na naman niya itong muli, pero nang marinig ang masakit na salitang sinabi nito para kay Calista, hindi niya na napigilan ng palad na lumipad sa pisngi ni Celeste. Wala siyang pakialam kung gaano kasakit yon. "Kung hindi mo kayang pigilan ng bunganga mo, ay tutulungan kita. Umuwi ka na bago pa lumapat ang isa kong palad sa mukha mo." Bago pa ito makapagsalita ay malalaki ang hakbang na nilisan niyang kwarto na yon para pakalmahin ang sarili. Sa sobrang pagod ni Calista na makabalik sa bahay, ay kagad siyang nakatulog matapos magbihis. Nagising na lang siya na may maramdamang kumikiliti sa likod ng kanyang tenga. Hindi niya na kailangang alamin kung sino yon dahil alam na niya sa mga ganitong oras ay iniistorbo na naman siya ni Vinson. "Vinson, good morning my wife." May tudyo sa boses na bati ni Vinson. Hinayaan ni Calista ang asawa sa ginagawa nito dahil alam niya, hindi na rin naman niya ito mapipigilan. 6:00 pa lang ng umaga talagang aktibong-aktibo ito. "You always tire me out when I just wake up in the morning." Saway niya kay Vinson pagkatapos ng kanilang pagniniig. Nakayakap to sa bewang niya at walang balak na umalis. If I remember correctly, your moms told me that you like it very much." Tudyo ni Vinson at dinantay ang hita sa kanyang hita at lalo siyang hinigpit palapit upang magdikit ang katawan nila. Enough Vinson. I'm tired but hungry. I want my breakfast," demand niya. Totoong napagod siya sa ginawa nila ni Vinson pero nagugutom siya, kaya nahirapan na siyang bumalik sa pagtulog. Hinalikan siya ni Vinson sa sentido sa kamarahan nitong bumangon. "Okay, I'll ask the servants to prepare the food for you. Wait for me here, okay?" Calista could only ham. Ilang minuto matapos lumabas si Vinson sa kwarto habang unti-unting ginugupo ng antok. Ang mata niya biglang tumunog ang phone niya.
Irritableng kinuha niya yon sa pagkakapatong sa ibabaw ng mesa sa tabi ng kama at sinagot ng hindi malang tinitignan ng caller ID dahil iisa lang naman ang malakas ang loob na tumatawag sa kanya ng ganitong oras ng umaga. Just woke up, Kali. Ang nanunod yung boses ni Rex ang narinig niya sa kabilang linya na bahagyang umalis ng antok niya. It's so early in the morning and you expect me to wake up already? Mataray niyang sagot. Kilala na Rex ang ugali niya kaya naman binaliwala nitong pagtataray niya. Well, it's midnight here at my place. Nagbibirong saad pa nito. Anyway, I have a good news and bad news to share. Anong gusto mong unahin ko? Tuluyang nawalang antok ni Kalista kaya naman nananakit ang katawan na bumangon siya. Share me the bad news first. Malat ang boses na sabi niya. Copy. Well, meron lang naman taong sumadya sa lugar na kinalakan mo sa probinsya para mag-imbestiga ng tukol sa'yo. Hindi ko alam ang dahilan nila, pero I'm sure na malalaman mo rin yan sa mga susunod na araw. And the good news is, Kalista asked, wala siyang pakialam kung may tao mang pumunta sa probinsyang kinalakihan niya dahil wala naman siyang dapat ikatago. It's about your mother. I found another clue. She is alive and resides somewhere in the Philippines.